96.7 Destiny Radio. Kasama niyo po ang inyong Kuya Carl. Dito lang sa ating programang Confessions with Kuya Carl dito. Ayan, ngayon talagang alauna ng hapon sa inyong pagpapahinga ay bibigyan ko kayo ng napakasakit na experience. Charot lang sa mga ano dyan. Syempre, ang dami kasi sa ating programa po, ang dami pong ito yung medyo, ano ba to? Paano ko may explain? Ito ba yung yung masasakit na makikinig nyo sa inyong mga nakaraan? Ayan. Nang minumulto kayo habang buhay. Ay nako, charot lang. Hindi naman, joke lang yan. Sa mga nakikinig po sa atin, live na live po tayo ngayon at sana po kayo ay nag-comment na rin ako, followers. Nakatag na. Yan sa mga nakikinig po sa atin dyan ngayon. Meron po tayong nakaprepare na isa pang istorya para sa ating lahat. Ngayong alauna ng hapon. Sa mga nakikinig po sa atin dyan, kung live po kami sa Facebook, live na live po tayo, pwede pong i-check or pwede rin kayong maki-jamming with us. Makibasa ng ating istorya. Kaya maraming salamat po sa mga nakatutok. But right now, we have a story na nakatitle dun sa ating caption. Ang title nito ay Pauwi na ako. So once again, this is Confessions with Kuya Carl. And our story for today is about sa magpartner. This is from the subreddit Pinoy Unsent Letters. Yan. At sabi dito, ayan pa nating basahin. Yan. Okay. You can read it with me. We can read it together. Yan, pwede niyong basahin din or lalo na dito sa mga nanonood sa atin sa live. Para sa mga nasa radio naman po ay makikinig niyo po ang aming kwentong ibabahagi sa inyo. So basahin na natin. Once again, this is Pauwi na ako. Sabi niya dito, hello. Akala ko okay na ako. Naglilinis ako ng Google Drive kahapon kasi puno na. Yan. Tapos may nakita akong pamilyar na litrato. Isang hallway na kulay kahel. Parang 3:00 ng hapon yun. 3:00 ng hapon yun kinuha. Yung tipong sikat ng araw na dumadaan sa bintana. Hindi nakakasilaw pero mainit. Magpapatawad. Klinik ko, tiningnan ko ng matagal. Hallway yun ng dati mong apartment. Point of view mo. Kinuhanan mo habang hinihintay mo akong dumating. Di ko na maalala kung paano napunta sa akin yung picture. Pero 2019 pa siya. Ang naalala ko lang ay yung pakiramdam, yung ilang kembot na lang, magkikita na tayo. Excited na parang batang pauwi mula sa eskwela. Tapos tumutugtog sa isip ko, pauwi na ako. Lagi nating theme song, pagpapunta ako sa iyo. O ikaw sa akin. Automatic. Ginhawa. Para akong bumalik sa panahong sapat na ang gin ramen at maling para sa isang gabi ng ligaya. Naaalala ko pa kung paano natin na pinagkakasya ang tira nating sahod para lang makapag-date sa labas.
Ako ang kasama mo nung una mong tikim ng alak. Ako yung sumigaw ng woo! Nung nakuha mo yung teaching license mo. At ako rin yung unang kumatok sa pinto ng bago mong apartment. Bit-bit yung mumurahing pizza at soft drinks. Simple lang noon, hindi tulad ngayon. Kamusta ka na? Paano ka humihinga sa araw-araw? Grabe no? Mahal na lahat ng bilihin. May mga araw bang napapaisip ka rin kung bakit ganito ang lahat? Nasa iyo pa ba yung mug? Yung stuffed toy? Masaya ka ba nung nalaman mong inaresto yung politikong ayaw mo? At ngayon, mukhang nahanap mo na rin yung taong dapat talagang inuuwian. Hindi na ako. Ako, nandito pa rin sa biyahe. Hindi na uuwi. At lalong hindi na babalik. Pero okay lang. Dahil hindi ka na malulungkot. Malayo na ako. Baby, uuwi na ako. Grabe naman mga ka-Destiny. Narinig po natin ang isang storya na nakapagpaalala sa kanya. Nakita lang siya ng picture. Hindi niya naalala yung picture. Pero ang naalala niya ay yung pakiramdam. Yung pakiramdam na excited na kayong magkita. Makamusta ang isa't isa. Masalubong ang isa't isa. At i-celebrate yung mga ganong bagay, yung mga small wins nyo together. Pero ngayon, ang nangyari sa ating letter sender, mukhang nahanap na nung kanyang ex-partner, yung taong dapat talagang inuuwian. Na hindi na siya. Gusto ko yung sinabi niya dito. Sabi niya dito, at ngayon mukhang nahanap mo na rin yung taong dapat talagang inuuwian. Hindi na ako. Ako, nandito pa rin sa biyahe. Hindi na uuwi. At lalong hindi na babalik. Pero okay lang. Dahil hindi ka na malulungkot. Malayo na ako. Sa mga ka-Destiny po nating nakikinig dyan ngayon, kung meron po tayong mga taong ganitong na-experience, parang ang saya ng tandaan yung mga ganun. Yung hanapin yung mga, yung tawag dito, naku talaga. Yung pakiramdam na bumabalik ka dun sa papunta ka, pauwi ka. Yung ramdam mo yung home dun sa taong yun. Yung ramdam mo yung sarap ng pag-uwi. Kahit hindi mo naman bahay yun eh. Yung taong yun ang hinahanap mo. Masakit lang siguro. Dahil hindi na siya yun. Yan, binabati nga po pala si Sir Arnulfo Diraina Senyores. Binabati rin po si Jane Reyes. Oo, nakita ko siya kagabi.
Magandang tanghali at hapon sa inyong lahat. Ayaw ko naman magpaka-MMK dito na at sa ating pong kwento. Nako, makikita natin, di ba? Sa ating kwento, makikita natin yung siguro yung na sometimes talagang kahit yung mga maliliit na bagay, yung masasayang maliliit na bagay ang nagpapatanda sa atin kung ano nga ba yung feeling ng saya dati. Kaya kung kayo mga ka-Destiny, you have someone that you feel like it is home. Nararamdaman nyo na parang sila na yung inyong uuwian at gustong uwian sa araw-araw. I-make sure nyo na mga ka-Destiny na makakasama mo sila hanggang bukas. At sa mga susunod pang bukas. Ito po ang inyong Kuya Carl. Para sa Confessions with Kuya Carl. Dito sa 96.7 Destiny Radio. Saya lang.